Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today our devotion talks about worship God every day. And our scripture is all about Romans chapter 12 verse 1. NIV version. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. ASND version. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Kanya. So, tungkol saan nga ba tong verse na to? Itong verse na to is all about Romans chapter 12 verse 1. So, ito ay nagpapaalala sa mga Kristiyano na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang limitado sa ritual o araw ng linggo, kundi sa araw-araw na pamumuhay. So, tinatawagan tayo ni Pablo na ialay ang ating mga sarili bilang buhay na handog sa Diyos. Ibig sabihin nito is ang ating buong ang ating katawan, isip at puso, yung tatlo, katawan, isip at puso, ay dapat magsilbing handog na banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ang konsepto ng buhay na handog ay nagdadala ng ideya ng patuloy na pagsamba sa bawat aspeto ng ating buhay at nagpapakita ng kabutihan at habag ng Diyos sa atin. So, dadako naman po tayo sa ating teaching. Pasensyahan nyo na po, medyo iba po ako magsalita dahil may sakit po ako. So, first teaching is we offer ourselves as living sacrifice from Sunday to Saturday. So, yung pagsamba natin sa Diyos ay isang tuloy-tuloy na proseso na nagaganap mula Linggo hanggang Sabado. Hindi ito limitado sa mga tradisyonal na activities ng pagsamba tulad ng pagdalo sa simbahan, kundi nagaganap sa ating araw-araw na pamumuhay. So, yung bawat aksyon, desisyon at intensyon, yung tatlo, aksyon, desisyon at intensyon ay dapat magbigay ng kawalhatian sa Diyos. So, ang ating mga katawan ay dapat magsilbing buhay na handog, isang patuloy na sakripisyo na nagpapakita ng kabanalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, yung konsepto ng buhay na handog ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating buong pagkatao bilang isang alay sa Diyos. So, ito ay isang paalala na ang bawat bahagi ng ating buhay, mula sa simpleng gawain hanggang sa mahalagang desisyon, ay isang bahagi ng ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Kasi ito, ang tunay na magsamba ay nakikita natin sa ating pang-araw-araw na gawain at relasyon na nagpapakita ng ating pagkilala at kabutihan at habag ng Diyos. So, next is, we please God in our workplace as part of our worship service. So, yung lugar ng trabaho ay isa ring mahalagang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. So, yung bawat Kristyano ay tinatawag na maglingkod at magtrabaho ng may integridad or integrity at kahusayan, at nagpapakita ito ng mga halaga sa karyaan ng Diyos. So, ang ating trabaho ay nagiging isang lugar ng pagsamba kapag ginagawa natin ito ng may buong puso, na para bang tayo ay naglilingkod mismo sa Panginoon. So, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga prinsipyo ng Diyos sa ating trabaho, pinapakita natin ang ating pag-ibig at pagsamba sa Kanya. So, ang ating dedikasyon at katapatan sa trabaho ay nagiging isang malakas na patotoo sa iba, na nagpapakita ng kabutihan at kabanalan ng Diyos. So, yung bawat oras na ginugugol natin sa trabaho ay isang bahagi ng ating pagsamba at isang handog na kalugod-lugod sa Diyos. So, last teaching po is we train in the church to become godly workers of the Lord. So, yung pagsasanay at pagtuturo sa loob ng simbahan ay mahalagang bahagi ng paghahanda upang maging mabuting manggagawa ng Diyos. So, yung mga Kristyano ay tinatawag na mag-aral ng salita ng Diyos kasi dapat silang makilahok sa mga gawain ng simbahan at magpalalim ng kanilang pananampalataya. So, ang simbahan ay nagsisilbing isang lugar ng pagsasanay kung saan tayo ay pinapalakas at tinuturuan upang maging epektibong lingkod ng Diyos sa labas ng simbahan. Ang pakikilahok sa mga gawain ng simbahan ay nag-aambag ng
ating paglago espiritual at pagiging handa upang maglingkod sa iba't ibang aspeto ng ating buhay sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pakikipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya. Tayo ay nagiging mas handa upang harapin ang mga hamon sa buhay at magdala ng liwanag ng Diyos sa ating paligid. So, dadako naman po tayo sa ating application. So, yung first application natin is train in the church on Sunday. So, ang linggo ay isang espesyal na araw ng pagsasamba at pagsasanay sa loob ng simbahan. Ito ay isang pagkakataon upang matuto mula sa mga aral ng salita ng Diyos. So, pag nagbahagi tayo ng karanasan at pananampalataya sa kapwa, mananampalataya at magpalalim sa ating relasyon sa Diyos, ang regular na pagdalo sa mga gawain ng simbahan ay mahalaga upang tayo ay mapalakas at mapuno ng inspirasyon para sa buong linggo. So, yung pagsasanay natin sa loob ng simbahan ay naglalayong ihanda tayo upang maging epektibong lingkod ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. So, yung bawat pag-aaral, pakikinig sa mga sermon at pakikilahok sa mga gawain ng simbahan ay nagbibigay sa atin ng mga kasangkapan upang harapin ang mga hamon ng buhay na may pananampalataya at katatagan. So, next naman po is yung work for the kingdom throughout the week. So, yung pagsasamba natin sa Diyos ay hindi natatapos sa linggo, kundi nagpapatuloy sa buong linggo. So, yung bawat araw ay isang pagkakataon upang maglingkod sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga gawain, relasyon at desisyon. Ang bawat aspeto ng ating buhay ay dapat magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos dahil nagpapakita sa atin ito ng dedikasyon at pag-ibig sa Kanya. So, ang ating trabaho, pag-aaral at personal na buhay ay lahat bahagi ng ating paglilingkod sa kaharian ng Diyos at ang bawat gawain, maliit man o malaki, ay dapat gawin ng may buong puso at katapatan na para bang tayo ay naglilingkod mismo sa Panginoon. So, sa gantong paraan, ang ating buong buhay ay nagiging isang patuloy na pagsamba at paglilingkod sa Diyos. So, last application is join Jesus in conquering the world. So, yung pakikilahok natin sa misyon ni Jesus sa nasakupin ang mundo sa mamamagitan ng kanyang pag-ibig at katotohanan ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Tayo ay tinawag na maging mga saksi ng kanyang kabutihan at kabanalan na nagpapahayag ng ebanghelyo sa lahat ng dako ng ating buhay. So, ang bawat Kristiyano ay may tungkuling magdala ng liwanag ng Diyos sa kanilang paligid at nagpapakita ng mga halaga ng kaharian ng Diyos. So, sa pamamagitan ng pakikilahok sa misyon ni Jesus ay tayo ay nagiging bahagi ng isang malaking layunin at plano ng Diyos at ang ating buhay ay nagiging makabuluhan at puno ng layunin. Kasi alam naman natin na tayo ay ginagamit ng Diyos upang magdala ng pagbabago at kaligtasan sa mundo. So, yung bawat araw ay isang pagkakataon upang maglingkod at magdala ng kaluwalhatian sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, dadako naman po tayo sa ating discussion, which is our last part. So, our last part is talk about how should we give ourselves to the works of the Lord 168 hours per week. So, yung pagsasamba at paglilingkod sa Diyos ay hindi natatapos sa loob ng simbahan, kundi nagpapatuloy sa buong linggo. Katulad ng sinabi ko kanina, ang bawat oras, bawat minuto ay isang pagkakataon upang maglingkod sa kaharian ng Diyos. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating buong pagkatao bilang buhay na handog, pinapakita natin ang ating dedikasyon at pag-ibig sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang ating trabaho, dapat tayong maglingkod ng may integrity at kahusayan dahil nagpapakita ito ng halaga ng kaharian ng Diyos. So, yung bawat gawain, maliit man o malaki, ay dapat gawin ng may buong puso na para ba tayo naglilingkod mismo sa Panginoon. So, sa ganitong paraan kasi ang ating trabaho ay nagiging isang paraan ng pagsasamba at paglilingkod sa Diyos. So, yung pakikilahok sa mga gawain ng simbahan ay mahalaga upang tayo ay mapalakas at mapuno ng inspirasyon para sa buong linggo. So, yung pag-aaral pa lang po ng regular ng salita ng Diyos at pakikinig sa mga sermon
at pakikilahok sa mga gawain ng simbahan ay nagbibigay sa atin ng mga kasangkapan upang harapin ang mga hamon ng buhay na may pananampalataya at katatagan. So sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kabuuang pananaw ng sa kaharian ng Diyos, nakikita natin ang bawat aspeto ng ating buhay bilang isang pagkakataon upang maglingkod at magdala ng kawalhatian sa Diyos. So yung bawat araw, bawat oras ay isang pagkakataon upang maglingkod sa Diyos. Ito ay nagpapakita ng kanyang kabutihan at kabanalan sa lahat ng dako ng ating buhay. So sa gantong paraan, ang ating buong buhay ay naging isang patuloy na pagsamba at paglilingkod sa Diyos, isang buhay na handog na kalugod-lugod sa Kanya.